nakaraan, nabalitaan po natin na bumagal na daw ang koleksyon ng buwis. Nako, itong si Recto. Tax na naman ang pinag-usapan sa Senado. Panoorin po natin kung paano po sinupalpal yan ni Jinggoy at ni Bongo. Tax na naman. Aba, busog na naman ang mga buhaya niyan. So, itong video. The VAT from 12% to 10%. Yes. May know the position of the department? Kasi, Yeah. I'm sure that those who filed the bill have all well intentions. Having said that, at this point in time, I leave it to Congress. If you pass a bill, my warning will be that there will be a possible credit rating downgrade. Mhm. And Yes. why is that? Because today, tignan lang ninyo, in next year, ang makokolekta natin sa VAT, BIR and BOC will roughly be 1.5 trillion. Ang pasweldo lang ng empleyado natin ay 1.7 trillion next year. So ang total VAT collection is not even enough to pay for the salaries of all our employees. Mhm. Ang deficit natin next year nasa 1.6, 1.7 trillion. Lahat ng capital outlay natin, ibig sabihin lahat ng tulay, kalsada, school building, hospital, inuutang natin. So kung magbabawas pa tayo ng revenue, baka pati ang current operating expenses natin uutangin na rin natin. So a 20% reduction of 1.5 trillion for next year is 300 billion. So yan ang yung sasabang 12 to 10. Ang halaga niya 300 billion. Kasing laki na rin ng budget ng Department of Health. So palagay ko baka hindi pumayag si Senator Bongo dyan. Nagising si Senator Bongo. So, Senator Bongo, wag mo nang ituloy yung bill mo na from 12% to 10%. Anyway, thank you, Secretary Recto. Kay Commissioner Ariel, ano na nangyari sa mga kotse ni mga Diskaya? Good afternoon, Senator Jinggoy. Linawin ko lang ulit, 30 ho yung nakuha naming mga sasakyan. Actually, 30 plus 2. Yung dalawa kasi hindi na namin sinasama sa lista. Yung Rolls Royce na may payong. Kasama po sila dun sa, yung Rolls Royce, kasama dun sa 13 na nasa BOC compound na. Ang kategorya po niya na yan ay inisyuhan namin ng warrant of seizure and detention. Ibig sabihin, kandidato na ho yan na ma-forfeit in favor of the government. So yung Rolls Royce with the umbrella nasa 13. Yung 17 naman ho, although meron silang mga dokumento kahit papano, kaya lang isasubject po namin yung mga kumpanya kung saan bumili po yung Diskaya family sa tinatawag na post-clearance audit upang makasigurado rin po yung pamahalaan na wala akong pagkakamali. Kaya lang, base po sa pag-uusap po namin ng ICI the other day, at nakatanggap na rin po kami ng sulat galing po sa BIR at ICI, hindi po rin namin pwedeng pakawalan yung 17 doon sa 30 mga sasakyan. Again, 13 out of the 30 luxury vehicles subject na po ng seizure proceedings. Yung 17, although may mga dokumento naman, hindi rin po namin pwede pa rin pakawalan yan kasi yan ay bilang tulong po namin sa ICI at sa BIR na baka may iba po issues na kailangan pong hawak namin yan. So wala na natira rin sa garahe ni St. Gerard? Yung mga local cars na lang po yun. Subalit sumulat pa rin po kami sa LTO dahil sang-ayon po sa mga narinig po namin sa mga pandinig, Mr. Guerra, Senator. 3 po pa lang po yung nahawakan namin. Kaya lang base po din sa mga hearings, supposed to be 4 na po yun. So we're waiting for the reply po ng LTO para matulungan kami na habulin pa kung meron pa hong lampas doon sa 30 po. So doon sa mga na-retrieve niyong kotse ng mga Diskaya, marami doon yung mga tinatawag na gray? 13 po. 13. So yun yung mga hindi nagbayad ng tamang buwis. Tama po. At pati yung dokumento ay may problema po. So what do you plan? I-auction ninyo? Ako po bilang commissioner, yung ang aking gagawing option. Although 3 po yung options. Ako po ay isusubasaw natin yan or bidding. We will just make sure that the bidding process will be of course transparent and competitive. Yung dalawa pa hong options, hindi ko po gagawin yan. Yung pangalawa kasi, pwede ho namin i-donate to other government agencies. Hindi naman po maganda, Your Honor, na gamitin po yung... Huwag nyo i-donate sa Senate, ha? Yun po. So yung pangatlo naman lalong di ho natin gagawin, yung pong wawasakin yung mga sasakyan dahil sayang po yung pwedeng kitain po ng pamahalaan. Yung mga kotse yung sinurrender ni Bryce Hernandez, nasa kustodiya ng ICI? ICI po. Hindi po gray binili po nila sa Kampi members din po. So talagang sinurrender lang nila? Sinurrender po. So hindi nyo alam kung ano plano ng ICI doon?
Subasta nila. Hindi ko po alam at this point paano ang plano po ng ICI. So, Pero kami magpo-post clearance hindi audit po kami. nila ito turnover sa inyo, no? Hindi po kailangan kasi po tama po yung dokumento noon at yung pinagbayaran potentially tama naman po. But ICI and BIR would look into the other aspects of the vehicles po. Lastly, Mr. Chair, I would like to commend Commissioner Ariel dahil ngayon ako nakakita ng Commissioner na Customs na napakasipag at talagang hands-on duty yung kanyang ginagawa sa Bureau of Customs. Maraming salamat, Mr. Chair. Ralph Recto. Sir, for the record po, I am against unprogrammed funds, especially pag nagagamit po ito masyadong broad na nagagamit na po siya for naging natatawag na nga ni Senator Win as naging pork barrel po itong unprogrammed funds. Kung hindi po alam ng Pilipino kung saan po nagagamit, hindi itemize sa ating national budget. At balikan ko lang po yung 2024. Nandun po yun sa provision na pwedeng gamitin pwedeng walisin ng National Treasury o ng Bureau of Treasury or ng Finance yung mga excess funds. At nagkaroon tayo ng discussion yan sa Committee on Health dito sa Senado at nagkaroon po ako ng 14 hearings including health emergency allowances ng mga health workers at ito pong sa PhilHealth. Kung gamitin naman po yung excess funds pambayad sa health emergency allowances ng mga health workers, wala naman pong masama dahil services rendered po yun, pinagpawisan po nila yon at pinaghirapan ng panahon ng pandemya ang ating mga modern day heroes. Kaya lang po, yung mga excess funds kinuha po ng National Treasury, kinol, yun po yung ginamit for unprogrammed funds. At noong 2024, meron pong pinabalik na 89.9 billion. Salamat po sa Supreme Court na nagkaroon sila ng TRO at hindi inubos yung 89.9 billion, 60 billion po ang napunta sa National Treasury. Ngayon, nag-order po ang Presidente this year na ibalik po yun. Yun ang katanungan ko is paano po yun ibabalik sa PhilHealth for this year o ipa-fund po ang PhilHealth next year. At pinaalala ko naman po sa PhilHealth natin, as early as last year, sabi ko sana kung binastos niyo yung pondo ng PhilHealth sa tama, kung nagawa nilang yung mga reforma, ginawa nila noong Disyembre, nag-board meeting sila, yung mga additional case rates, yung mga additional packages, yung mga old policies nila, tinanggal na nila. Kung ginawa nila nung Enero yun ng Enero po ng 2024, wala silang excess funds, walang wawalisin ang Department of Finance or ang Bureau of Treasury. So walang excess funds. Kasi para po sa akin, ang PhilHealth ay para sa health po, pondo po para sa kalusugan yun ng bawat Pilipino. Para sa akin, wala pong excess funds ang PhilHealth dahil marami pang Pilipino ang takot magpa-hospital, ayaw magpa-hospital dahil sa kahirapan. Meron ng buntis dyan sa Cebu yun, no? Sa Cebu, mag-ina. Ayaw pong magpa-hospital, nanganak sa sidewalk, namatay pa yung mag-ina. Meron pong isang provincial health officer ng Camarines Norte na-admit siya, 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000, which is less than 1% pa po ng kanyang billing. Pero ang nakaltas sa sahod niya, 200,000. Nalugi pa siya, namatay pa po yung provincial health officer. Ibig sabihin, wala talagang excess funds ang PhilHealth. Kaya dapat po, walang naibalik. Kaya lang, nabanggit niyo po ito sa isang hearing natin na nandun po yung nakalagay po doon sa GAA na pwede pong kunin po, no? It was put by Congress. Kaya lang po ako po'y naniniwala, legally, lumusot, but morally, unacceptable po sa akin. Dahil marami pa pong mga pasyente po ang naghihingalo, takot po talagang magpa-hospital sa ngayon dahil po sa kahirapan. Gamitin po sa health yung pondo ng PhilHealth. Kasi once yung hirap po nitong unprogrammed funds, sana po I'm against it. Kung meron man pong unprogrammed funds, dapat klaro kung saan gagamitin. Hindi yung pwedeng gagamitin dito po sa mga flood control projects na ginagawa pong gatasan ng ilan. Mas kawawa naman po yung Pilipino. Habang naghihirap, takot magpa-hospital, tapos yung excess funds ginamit po sa flood control
o sa mga unprogram funds ginagamit sa mga proyekto na hindi naman po mapapakinabangan ng mga mahirap nating kababayan. So yun lang po, I know you're doing your job po sa Secretary Ralph Recto. Yun lang po ang concern ko, paano po maibabalik itong 60 billion, paano po gagamitin po ito, at paano po maiwasan na magamit po itong mga unprogram funds sa pork barrel, yung mga unprogram funds na proyekto ng mga flood control na hindi natin alam. Pag nandiyan dyan yung excess collection na pinaghirapan nyo rin po ito, kayo pong nagkolekta nitong excess collections, tapos pagdating po sa sino bang mag-decide niyang unprogram funds, hindi na natin alam kung saan napupunta. Dapat kung meron man ang unprogram funds, naka-specified po doon saan pang gagamitan po. Huwag naman po sana sa mga, kung foreign assisted projects, dapat klaro po, Senator Win, na sa foreign assisted project. Huwag naman yung masyadong broad na pwedeng gamitin sa iba't ibang proyekto na hindi na natin kontrolado. At alam mo yun, alam natin yun na hindi na natin kontrolado saan napupunta yun. At nagiging source na po ng corruption at ginagawa pong gatasan ng iilan po. Concern lang po ako sa pera ng gobyerno. Dapat po yung maibalik po sa taong bayan at nagagamit po sa tama. Yes, maraming salamat sa inyong katanungan sa aking kaibigan, Senator Bongo, na kasama ko sa layunin na ma-improve ang kalusugan dito sa ating bansa. Having said that, alam po ninyo, yung record naman natin nang tayo nandito sa Senado, ay tutol naman talaga tayo dyan sa mga unprogram funds na yan. Unang-una sa dahilan na paglinipat mo, yung pondo sa program, lalagay mo sa unprogram para magkaroon ng fiscal space. Halimbawa, sa program, ay lumalaki yung deficit ng ating bansa. At dahil dyan, tutol tayo dyan. Ngayon, sa usaping unprogram, kung papayagan natin yan, siguro may mga dalawang dahilan lang kung bakit mahalaga yung unprogram fund. Halimbawa, pag may sakuna, katulad doon nangyari sa Davao del Norte, sa Cebu, may agahan pwede makuha ang ating Pangulo. Kung may excess revenue nga naman, pwede natin gamitin yan para sa kalabidad. Ang isa. Ang pangalawa, halimbawa, hindi nakasama sa cut-off ng DBM yung paggawa ng NEP na may mga foreign assisted project na dumating after the cut-off nung ginawa yung NEP at maganda naman yung mga foreign assisted projects na yan, ay pwede mapondohan yan kung nandun sa unprogram. So, to me, only for these two reasons na pwede magkaroon ng unprogram. Siguro pwede natin tignan as a percentage of the budget, 1%, 5% of the budget, pwede siguro unprogram. Something like that. No? But only for these two purposes. Ngayon, tungkol naman doon sa nabanggit nyo na PhilHealth o yung excess revenue ng GOCC. Katulad nung sinabi natin dito nang tayo tinawag sa Kongreso para magpaliwanag tungkol dyan, ay inutusan po tayo ng Kongreso. Sinabihan tayo base sa 2024 GAA, mandated, the DOF shall. Inutusan tayo ng Kongreso noon. Kaya natin ginawa yun. Ano po? At tama po yung sinabi nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na nag-TRO, instead of 89 billion, 30 billion, winito, yung 60 billion na gamit natin. At naipaliwanag na natin yan dito. Marami dyan, kung hindi man kalahati, napunta doon sa mga health workers na tumulong ng panahon ng pandemic. Mahigit 27.5 billion. At maraming iba dyan na gamit from health to health. Puro kayo tax. Di natin alam kung saan napunta yung kinukolektang tax. Kaya ayon dito kay Sparks Ban, dapat bawasan ang sahod ng mga nakaupo sa gobyerno, hindi yung palagi na lang mamamayan ang laging nagsakripisyo. Dapat sila yung babawasan, tama. Sabi ni Ids Malaban, alisin ang VAT, puro ka-tax. Labo yan. Malabo kung mangyari yan. Sabi ni Lucian Torres, alam mo Recto, puro ka lang tax. Hindi mo ramdam ang hirap na dinanas ng mga mahirap. Dapat ikulong nyo muna ang lahat ng nagnakaw ng tax namin. Yung tungkol sa manumalyang flood control projects, yung sa mga insertion, budget, nako, malabo sigurong may makulong na politiko. Sabi ni Patria Dipot, grabe ka Recto, ayaw mong umunlad ang Pilipinas, gusto mo ng tax, wala nang makain yung tao. Madali lang naman kasi sa kanila yan. Madali lang mangolekta, pero nararamdaman na mayroong iilan dyan na ayaw na magbayad ng tax. Ikaw, nagbabayad ka rin ba ng tax? Naku po, nasa batas yan. Bawal ang bindalo dyan. Ganito na lang, Bye-bye.